Kuya Val, sumabog ang galit kay Nanay Hansel dahil sa mga maling paratang nito tungkol sa bahay ni Bianze. Bago ko ipagpatuloy ang aking reaction video, pakiusap patapusin ang video para malaman ang nilalaman nito, at kung bago ka pa lang sa aking munting channel, paki-subscribe para lagi kang updated sa video ng mga kalingap. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap. Hindi na napigilan ni Kuya Val ang sarili niya. Matagal na niyang naririnig ang mga usap-usapan, mga bulong-bulungan na unti-unting lumalakas at kumakalat sa paligid. Sa una, pinili niyang manahimik. Ayaw niyang palakihin pa ang issue. Pero nang marinig niya mismo mula sa ibang tao ang sinabi ni Nanay Hansel, doon na siya napuno. Alam mo ba, hindi naman daw si Kuya Val ang gumastos sa kwarto ni Bianze. Galing daw iyon kina Dr. Love, Red Shane, at sa mga sponsors. Parang may kumurot sa dibdib ni Kuya Val. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kasinungalingan. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Nanay Hansel. Hindi na siya nagpatumpik-tampik pa. Pagdating niya, ramdam ang bigat ng kanyang hakbang, at ang galit na pilit niyang kinokontrol. Pagbukas ng pinto, nandoon si Nanay Hansel, tila hindi inaasahan ang pagdating niya. Kuya Val, anong sadya mo? Medyo naguguluhang tanong nito. Diretsahan siyang tumingin. Nanay Hansel, kailangan nating mag-usap. Napansin ng mga tao sa paligid ang tensyon. Unti-unting may mga nakikinig, nagmamasid, at naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Bakit mo sinasabi sa iba na hindi ako ang gumastos sa kwarto ni Bianze? Matigas na tanong ni Kuya Val. Napayuko si Nanay Hansel sandali, pero pilit pa rin itong ngumiti. Ang sabi kasi, may tumulong din naman. Wala, biglang putol ni Kuya Val, mas tumigas ang boses. Walang Dr. Love, walang Red Shane, walang sponsor na nagbigay para sa kwartong iyon. Ako ang gumastos. Ako ang nagpagawa. Ako ang naglabas ng pera. Natahimik ang paligid. Ramdam ang bigat ng bawat salitang binitiwan niya. Hindi ko kailangan ng kredito, dagdag pa niya, mas kontrolado na ang tono pero ramdam ang emosyon. Pero huwag mong babaluktutan ang katotohanan. Huwag mong ipagkait kung sino ang tunay na tumulong. Napatingin ang mga tao kay Nanay Hansel. Unti-unting nabasag ang kumpiyansa nito. Hindi na ito makatingin ng diretsyo. Pasensya na, mahina nitong sambit. Akala ko kasi, okay lang sabihin, para. Para saan? Tanong ni Kuya Val. Walang naisagot si Nanay Hansel. Doon na tuluyang bumagsak ang kanyang katahimikan. Ramdam niya ang hiya, hindi lang kay Kuya Val, kundi sa lahat ng nakarinig. Hindi biro ang sakripisyo, patuloy ni Kuya Val. Lalo na kung para sa taong gusto mong tulungan. Hindi ko ginawa yun para ipagyabang, pero hindi rin tama na iba ang makinabang sa kwento. Hindi ako nanunumbat, pinapaliwanag ko lang ang kung ano ang katotohanan. Huwag niyong isipin na sinusumbatan ko kayo, nagpapaliwanag lang ako. Tahimik ang lahat. Walang gustong magsalita. Sa sandaling iyon, malinaw kung sino ang nagsasabi ng totoo. Dahan-daang tumalikod si Kuya Val. Hindi na niya kailangang pahabain pa ang usapan. Dahil minsan, sapat na ang katotohanan para ipagtanggol ang sarili. At si Nanay Hansel, naiwan siyang nakatayo, tahimik, napahiya, at tila pinagsisisihan ang mga salitang hindi niya dapat sinabi. Sa huli, nanaig ang katotohanan. At sa likod ng isang simpleng kwarto, nabunyag kung sino talaga ang tunay na nagmalasakit. Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.